Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective, your energy at this time. You're ungrounded or uncomfortable right now, and feeling unsecured. You are cold, strict, logical, mag-isip, sharp ang mind mo. Meron kang mga iniisip o tinatandaan o pinapagkit sa isip mo, sa utak mo na nagiging cold ka. Para bang pag naisip mo yun, ikaw, nakaramdam ka ng galit. Natututo ka sa mga pinagdaanan mo na yun. And you want to stop that using controlling yourself, your emotion. Maybe you cut off those people who become abusive sa'yo, na hindi mo na i-allow na magawa nila ulit sa'yo yung mga ginawa nila sa'yo na kinagalit mo, na ikinasama ng loob mo. And you're galit ka talaga ngayon eh. Para bang naging impulsive ka dahil sa galit mo. Yung emotion mo. It makes you driven to take action right away. To make a rush decision and to make a move or to take action para matigil, mahinto, ma-stop yung ano ba yan? Yung pang-restrict sa'yo. Yung pang-restrict sa'yo. Yan. Yung ginagawa ka nilang victim. Yung papaklawdin nila ng isipan mo. Ginagawa nila na injustice sa'yo. Injustice yan eh. Nare-restrict ka. May sarili silang buhay. Buhay mo ang gusto nilang kontrolin. Ganyan ba? No? Siyempre, kinokontrol ka nila, oh. Pagka ganyan, oh. Sino hindi magalit niyan? Diba? Napaka-injustice niyan. Yung ginawa ka nila, wala kang magawa. Pinigilan ka nila. Kinontrol ka nila, nilimitahan ka nila. Diba? Pinahirapan ka nila. Siyempre sa ganyang sitwasyon, nahihirapan yung sa ganyang sitwasyon eh. Silang tuwang-tuwa, ikaw nahihirapan ka. Wala kang magawa. Dahil kinontrol ka nila, nirestrict ka nila. Diba? See. What will happen in your love life? Makarecover ka na sa sadness at yung hindi ka naging contented. When it comes to love life mo, you're not contented kasi siguro hindi mo nakukuha yung gusto mo, hindi mo nakakarelasyon yung tao na gusto mo makarelasyon dahil nga na-restrict ka nila, di ba? Sino bang makarelasyon mo? Itong hindi peaceful yung isipan niya, hindi tahimik yung isipan niya. Bakit? May atake yan sa isip. Inaatake nila yung isip niyan para ba hindi siya makatulog paggabi. Naka-experience siya ng insomnia kasi nga may atake, mga kadalasan spiritual attacks. Mahirapan makatulog ba?
mahirapan siya makatulog paggabi. Ganon. No? Ay, ito ata yun. Ay, heartbroken to. O nasaktan o naka-experience sa heartbreak or else ay sumakit ang puso, no? Pwede ganun, baka inatake nila sa puso ba ng mga karayom nila ba? Alam niya yan? Mga kulam nila. Pagka yung tao kasing kinukulam, makaramdam niya ng ano, yung parang sinisikmat ka ba? Yung sasakit yung puso mo, kikirot ang puso mo, yung ba? Tusok-tusok na nilang karayom. May dalian sila eh. Panoorin sa ano, sa mga movie. Napanood ko lang din yan sa mga movie, di ba? Yung mga ganyan, nasa movie yan eh. Napanood ko lang din yan sa movie. Sa movie din yung mapanood yan. Kung hindi nyo ginagawa yan. Ako napapanood ko lang yan sa mga movie. Yung mga ginagawa na pangulam. Number 1 na tinatarget nila, puso, utak, kaya makaramdam ng sakit ng ulo, sakit sa puso. Ang biktima, kulam yun eh. Sa akin nga eh, buti nga gumaling na yung pa ako eh. Ito paano? Insekto naman gumawa nito sa pako. Bakit? Insekto na ex ko, insekto. Gets nyo? Insekto. Insekto siya. Insekto. So, may nangongontrol sa person mo, di ba? Energy ng person mo to. Nag-aantay si person mo kasi may nangongontrol sa kanya, oh. O, di ba? Hindi nga siya makatulog eh. Tapos, sumasakit na yung puso niya. Makakawala to. Tong person mo na to sa control. Hindi na yung makukontrol forever. Na nangongontrol sa kanya. Hindi na yan makukontrol forever. Makakatulog na din ang mahimbing yan. Hindi na din atakin sa puso yan. Hindi na din mag-aantayan kung kailan mag-take na action. At makapag-take na ng action yan sa'yo. Let's see what will happen, no, sa inyong dalawa. Mawala na itong mga kaaway, mga madlang, mga harang, mga pumipigil dyan, na makapag-take na ng action yan. At may makaramdam ng regret, panghinayang sa person mo yan, no? Dahil mawala na yung mga pumipigil sa kanya, umadlang sa kanya, mga namamanipulate sa kanya, mga nangontrol sa kanya, mga no? Kung mayroong mga, may nang-restrict din sa kanya, oh. So, mawala na yan. And ito ang mangyayari. You will build a strong bond, okay? Maging matapang na si person mo lalapit sa'yo, gano'n din ikaw, no? Na hindi na kayo maging duwag, na i-approach ang isa't isa, punta kayo ng isa't isa, at wala na kayong pake sa kung anong sabihin at isipin ng iba. Bakit sa kabilang buhay ba? Sure ba yung mga yan na masave sila at demonic yung ginagawa nila? Mangontrol sila ng buhay ng iba? Tingnan nyo nga si Lazaro. Nung buhay pa dito sa mundo, pulubi siya. Pero siya ay mabuting tao. Kaya siya na-save. Yung mayaman, kasi greedy, hindi siya na-save. Napunta yung kaluluwa niya sa Hades. Sinong panalo?
Sino ang grateful? Sino nagre-rejoice ngayon? Si Lazaro, di ba? Kasi eternal siyang naligtas. At hindi nagdusa sa impyerno ang kaluluwa niya. Di ba? So, ano yung mukhang lalabas siya, guys. Mukhang lalabas siya, guys. Tata. Yung isa sa inyo na may kinikip, pwedeng partner, or karelasyon, or in a stable relationship pa, i-release niya yung partner niya. At kinikip niya. O, yung third party, i-release niya yan. Kasi magkakaroon ng strong bond. You will build a strong bond kasi lalapit na kayo sa isa't isa. Basta may lalapit sa isa, pwede ikaw lalapit sa kanya, siya ang lalapit sa iyo. It doesn't matter kung sino lalapit sa isa't isa. And you will build a strong bond. So, ganun, may hiwalayan na mangyari. Kung sino yung in a stable relationship sa inyo, sa iba, makipaghiwalay doon. Mahiwalay doon kasi kayo na nga ang masama. Mag-build na kayo ng strong bond. Okay? Yan. You will be together na. And, ano yun? Magkapalagayan ka ng loob. Mas lalo maging matibay yung inyong bond. Maging komportable kayo at panatag sa piling ng isa't isa. Ano magkasundo kayong dalawa? Sino ba yung lion dito? Ikaw ba? Ulitin ka pa lang ikaw yung lion. Si person mo to. And you know what? Parang sa person mo may infinite to. May infinite symbol. No? Parang guided. Parang ganun. Guided. Infinite symbol. Guided. So, maaring both of you are guided. Hindi lang sa person mo. More information sa mga magaganap sa iyong love life ba? Mawala na to mga mga superior dito. Hindi na yan makaik-ik eh. Hindi na yan sila makapanghadlang, hindi na yan sila makapangharang. Maduduwag na yan sila. Nang marang-harang pa. Wala na yan sila ng kakayanan na makapanghadlang. Kusang gi-give up na yan sila. Panghadlang, pangharang. Dahil, upright ba ito? Gusto ko makasure. Dahil madidestroy nga sila. Kaya, yun na yung pagtuunan nila ng pansin kung paano sila makarecover sa mga nangyayaring distraction sa buhay nila, sa katawan nila, sa distraction, sa general distraction na mangyayari sa kanila. Pwedeng mamamatay na. Tingnan natin na. Hindi naman, madistroy lang. Pero mamatay din yan. May tao ba hindi na mamatay? Ano ba itong mga umarang na to? Na superior mayabang. Tao ba yan? Hindi. Ano ba yan sila? Mga fallen angel? Mga fallen angel pala. Mamatay din yan. Mamatay ba yan sila? Mamatay din yan. Napapatay nga yun. Sa mga sugo lang. Yung galing sa langit. O kaya anghel. Patayin sila ng anghel. Sa ganon. Don't worry. Mamatay din yan sila. Mamatay din yan. Kaya sa panaginip ko lang yun.
na hinahunting nila ako. Leader nila Satanas. Hindi ako tatakot sa mga yan. In real life, lalaban ako. Papatayin ko sila. So, ano ang next, hindi na yan sila mapag-take na action, no? Maghihina na yan sila, maging emotional kasi madidestroy nila sila. Madidestroy. Madidestroy yan sila. At yung mga deceit na ginawa sa inyo, sila yan gumagawa ng deceit. Wala na yan. Hindi na sila makapaghadlang eh. Hindi na sila makapamanipulate, hindi na sila makapag-create ng illusion ninyo. Atras na yan sila. Kasi destroy nga eh. At magagawa na ninyo mag-reach out. O kung sino ang mauna sa inyo ng person mo mag-reach out. Wala namang ano doon yun. Wala namang problema kung sino mauna sa inyo mag-reach out eh. Diba? Kung sino ang may contact o makapag-reach out sa inyo, di yun. It doesn't matter kung sino ang mag-reach out sa inyo. Importante dyan, mabuo kayo, no? At mukhang maging strong, maging mas malakas kayo pagka magkasama kayong dalawa. Here's the beginning. Ito na yung sisimula na itong si King of Wands, may insecurities na to, ma-separate na yung mga or mahiwalay siya sa person niya forever, no? Si King of Wands, sino ba itong King of Wands na to? Upright ba ito? Ito yung hindi tunay na destiny. Nino, sa'yo? Ito yung hindi mo tunay na destiny. Mahiwalay yan sa'yo. May mga insecurities yan eh. Na ma-separate yan sa'yo. Kahit yung, ano ba yun? Yung siya mismo ang ma-separate sa'yo. Tingnan natin. Siya, ma-separate yan sa'yo. Kasi, hindi naman siya ang tunay na kadestin sa'yo. Hindi siya ang dinestin ng God for you. Hindi mangyayari kung ano yung gusto niya. Hindi niya makukuha ang gusto niya. Hindi kayo ma-unite kasi picky siya. Hindi naman siya ang tunay na kadestin sa'yo. So, Ace of Pentacles, hindi siya ang tunay na dinestin ng God sa'yo. Maaaring dinestin siya ni Satanas sa'yo, lalo kung nabinta siya ng kaluluan na kay Satanas. Pero, yung God, yung person mo ang nakadestin sa'yo. Itong magkaroon ng strong bond sa inyo. O build kayo ng strong bond. Hindi yan si King of Wands. Matanggal yung ano ba itong matanggal? Na, yan o, yung parang sumpa niya na hindi kayo makabuo ng pamilya, hindi ka mamuhay ng prosperous, kumpleto. Sinumpa ka pa niya. Matanggal yan sa'yo. O, pati ito, yung hindi ka maging attractive, hindi ka maging good looking, hindi ka maging mamuhay ng abundant, hindi ka mamuhay ng yung komportable. Mula sa iyo yung lahat ng sayo, yung kagandahan o kagwapuhan o yung maging good looking mo, matanggal yan sa iyo. Babalik sa kanya. Hindi naman babalik sa kanya. Basta matanggal lang sa iyo. Pati yung malito yung isipan mo, malito yung isip ninyo ng person mo, matanggal yan sa'yo. Yung parang distracted yung isip mo ba? O diba? Madisip lang talaga yan. Mag-umpisa na matanggal yung mga bagay yan, karga yan, sumpa niyan.
tanggal na yan sa'yo. So, ayan, hanggang dito na lamang for collective reading.